Sobrang excited si Hannah Quinn sa welcoming party na gaganapin mamayang hapon. Gusto niyang maging maaliwalas mamaya, kaya pati si Joyce, pinasama niya sa pamimili ng susuotin niyang damit. Nakaladlad lahat ng damit niya sa koridor. Lahat ng mga damit niya ay may halong kulay pula na isa sa pinakapaborito niyang kulay. Malayo ang narating ni Joyce kaysa sa kanya. Tumigil kasi siya sa pag-aaral nang mamatay ang kanyang ama na nagbibigay ng pinansyal na pangangailangan niya. Pagkatapos niyang tumigil sa pag-aaral, nag-apply siya sa mga BPO companies. Sa lahat ng pinasahan niya ng resume, isa lang ang naipasa niyang interview at training. Hannah, alam kong hindi ka excited sa welcoming party. Naghahanda ka para akitin ng 50 years old mong boss. Pumalatak pa ng tawa si Joyce. Hoy, hindi kaya. Excited ako dahil time ko na para maging super sexy sa party. Tiningnan ng sarili sa salamin matapos niyang maisuot ang damit na napili ni Joyce. Ang dress na napili ni Joyce ay binabalandra ang hubog ng katawan ni Hannah. May malalim na leeg ito na nagpapakita ng kaunting balat sa dibdib. Sa likod nito, mayroong mababang cutout na nagpapakita ng kaunting likod. Sa kabuuan ng damit, ito ay nagbabagang pula na siguradong marami ang maaakit kay Hannah. Maaakit talaga ng sobrang boss mong 50 years old. Idiniin pa nito ang pagkakasabi sa 50 years old sa kainayos naman ng buhok ng kanyang kaibigan. Darating sa welcoming party yung bagong boss namin. Actually, hindi ko pa siya nakikita. Sana, hindi 50 years old para masubukan ko na ulit mang-akit at magkanobyo. Kinikilig na batid naman ni Hannah. Abay, hindi ka pa nga nakakapag-move on tas magpapauto ka na naman sa gwapo. Sa 50 years old ka na lang magpauto, tapos hintayin mo na lang mamatay para makuha mo yung yaman niya. Tumawa pa ito na parang isang mangkukulam. Bakit nga pala banggit ng 50 years old? Ikaw ba, Joyce? May nabiktima ka na ba? May halong panunuya sa boses ni Hannah sa kaibigan na napatigil naman sa pagtawa. Manahimik ka. Mahirap akong mauto, hindi kagaya mo. Pinaikot pa ang eyeballs niya para maasar lalo si Hannah na mas tumaas ang kilay pagkatapos ng sinabi niya. Naaalala siguro ni Joyce ang nangyari sa kanya nung siya pa ay may nobyo noon. Sa kasamaang palad, kailangan nilang maghiwalay para mailigtas niya ang kanyang ama na nasa bingit na ng kamatayan. Sa bagay, kung kayo talaga. Pero, kailan kaya darating yung para sa kanya? Wala pa rin siyang natitipuhan sa mga manliligaw niya. Alis na nga ako bago pa ako makasapak ng babaeng mambibiktima na 50 years old. Nilagyan lang niya ng kaunting lipstick ang heavy lower lips niya kasi hindi naman siya mahilig mag full makeup dahil nawawala ang pagka-natural na mukha niya. Sa kabilang banda, hindi naman maalis ang galit na nararamdaman ni Liam Fillmore ngayon sa kanyang ama. Gusto niyang sirain ang lahat ng nasa paligid niya. Gusto niyang maglabas ng sama ng loob. For 3 years na nandito siya sa Amerika, papabalikin na naman siya sa bansa na winasak ang puso niya. Ba't kailangan ako pa, Papa? Masaya na ako sa Amerika. Kailangan ako pa talaga mag-aayos sa negosyo mo sa Pilipinas? Kung palubog ng negosyo mo, pwede mo naman isara ora mismo. At saka, engaged na ako. Pahayag niya sa kanyang ama habang nakasandal sa pader. Liam, marami ka nang natulungan na kumpanya para umangat sa pagkakalubog. Nakakaya mo iangat ang ibang negosyo. Sa akin pa kaya na ama mo na nagmamay-ari? For God's sake, Liam, hindi mo pa rin ba nakakalimutan ang ginawa ng mama mo sa nobya mo noon? She deserves it anyway. Tugon ng kanyang ama na maayos na nakaupo sa sofa. Napasinghap naman siya sa kanyang narinig. Bakit kailangan pa siyang dapat mag-ayos ng palubog na negosyo ng kanyang ama? Nakalimutan na ba nito kung paano siya sinaktan ng mga taong sa bansang tinirihan niya noon? Napaniwala ba naman siya na salitang pag-ibig na yan? Hindi siya babalik. Desisyon niya ang susundin niya. No, Papa. Malaki ang naitulong ko sa'yo. Panahon naman siguro na ako na ang pipili sa kung ano ang gusto ko. Sinunod ko na kayo simula nung nasa Pilipinas pa ako hanggang makabalik dito sa Amerika. Magdaraos na nga ako ng kasal ko sa susunod na buwan.
Well, sasabihan ko na lang ang pamilya Riego na hindi ako papayag na pakasalan mo ang anak nila. Alam mo kung ano nagagawa ng pamilyang Fillmore, Liam. At hindi po pwedeng ikaw ang nagdedesisyon sa atin. You'll regret what you said. Kaya mas maagang, sumunod ka na lang sa gusto ko. Matigas itong sabi sa anak niyang si Liam Fillmore. Maya-maya, umalis na ang kanyang ama. Alam niya ang gagawin niya. Hindi na siya dapat pa mamili dahil halata naman kung ano ang gusto nito. Kung hindi niya susundin ng ama, wala rin naman siyang magagawa dahil nakakadena ang kanyang leeg sa pamilya, ang pamilyang kinasusuklaman niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nagdial ng sinaulo niyang SIM number sa tinawagan niyon. Narinig niya ang ring nito bago may kumuha sa kabilang linya. Si Katrina, ang fiancé niya ngayon. Sa oras mismo na ito, alam niya kung ano mangyayari. Maghihiwalay na sila. Let's break up. Pagkatapos, binabaan niya ito ng tawag. So, ano? Maghihintay ka na lang ba dyan sa akin? Tanong ni Joshua sa kanyang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa IT department. Nasa labas lang naman siya ng venue ng welcoming party. Nagdadalawang isip kasi siya kung papasok ba siya sa loob dahil sa sexy niyang damit. Paano kung may aaway na naman sa kanya? Lalo na yung kapwa niya empleyado na may ayaw sa kanya. Bakit naman kasi lapit ng lapit sa kanya si Joshua? Gwapo din kasi ito kaya madaling matipuhan ng mga babae, maliban sa kanya. Kasi Joshua, nagdadalawang isip ako sa damit ko. Ngayon ko lang kasi napag-isipan na madali pala ako makaakit ng kaaway. Baka kinabukasan may issue na naman ako kahit wala naman akong ginawang masama. Pwede bang wag mo na iparada yan sa parking lot? Ihatid mo na lang ako pa uwi. Sabi niya sa kaibigang papasok na sana sa driver's seat. Pumasok ka na dun. Nandito na kami ni Stacy para samahan ka. At saka, required ba talagang umatras kung feeling mo may magagalit sa sinuot mo? Keber, hayaan mo nga sila, Hana. Ang ganda mo kaya ngayon para umuwi ka. Pumasok ito sa driver's seat ng kotse ni Hana saka nagpaalam sa kanya. Nandyan ka na pala, Hana? Wow! Hindi ko in-expect sa bongga mong damit. Halika na nga, pumasok na tayo sa loob. Baka wala na tayong maupuan sa dami ng empleyado ng Ace Company. Bungad ng kaibigan niyang si Stacy. Bading ito. Hinila siya nito papunta sa entrance na pinakita nila ang invitation card sa gwardya para papasukin sila. Pagkatapos, isang engranding party ang bumulaga sa mga mata nila. Marami ang mga empleyado ang nandoon. Naghanap sila ng mauupuan sa likod, kaso wala ng bakante. Kaya na makita nila ang bakanting lamesa sa harap ng stage, doon na sila umupo. Nandito pala kayo, Hana. Matagal ko kayong hinanap kanina kaya natagalan ako makapunta sa pwesto nyo. Nasaan ang mga alak, Stacy? Tara, laklakan na. Sabi pa nito, habang hinihila ang bakanting upuan na nakahanda para sa kanya. Ayusin mo ang buhay mo ngayon, Joshua. Kundi hahayaan talaga kitang maglakad pa uwi sa bahay mo. Humanap ka na kasi ng jojowain para hindi ako ma-stress sa'yo. Kung hindi, palitan mo na yan ng tubig. Leche ka. Reklamo niya sa binata na alam naman niyang lalabas lang sa kabilang tenga nito ang sinabi niya. Bakit mo na naman ba ako tinatarayan, Hana? Concern ka na naman ba sa akin? Kumuha ka na ng alak, Stacy. Subukan nga natin itong kaibigan nating hindi pa nakainom ng alak kung kakayanin kaya niyang pigilan ng sarili niya sa ngayon. Inakbayan pa niya si Hana na tinaasan lang siya ng kilay. Agad namang tumayo si Stacy para kumuha ng alak sa counter. Hindi pa talaga ito nakinig kay Hana na pinagsasabihan silang huwag siyang idamay sa bisyo ng dalawa. Maya-maya, bumalak na nga ang bakla na may dalang isang case ng beer. May handa talagang alak ang party na to. Huwag niyo nga akong susubukan. Ayoko kayo maglasing. At ikaw, Joshua, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tumigil ka na sa kakainom mo ng alak? Gusto mo bang tamaan ng one punch ko? Maangas na sabi niya kay Joshua na patawa-tawa lang ang tugon. Akmang magsasalita na sana si Joshua dahil mukhang hindi pa awat ang kamao ni Hana na gustong tumama sa balikat niya nang tumikim ang MC. Binati pa sila nito na nagpaharap sa kanilang lahat bago nagsalita. Masayang inihahayag namin ang mahalagang pagbabago sa pamumuno ng Ace Company. Epektibo ngayon
ang ating boss, si Liam Fillmore, upang pamunuan ng aming organisasyon tungo sa susunod na yugto ng paglago at tagumpay. Pahayag nito sa lahat. Nagsipalakpakan ng lahat maliban lang kay Hannah na napaawang ang kanyang bibig nang marinig nito ang pangalan. Pero baka nagkataon lang. Maya-maya, isang lalaking naka-business suit ang pumunta sa harap ng stage. Lahat ng babae napahiyaw sa nakita. Iba din kasi ang aura ng banyaga. Maputi, gwapo, at malinis tingnan ang lalaking inabutan ng microphone ng MC. Kabado si Hannah Quinn dahil sa kanyang nakita. Nilaklak lang naman niya ang nabuksan ni Joshua na alak kanina. Ininom niya ito hanggang sa maubos niya ang kalahati. Hindi naman makapaniwala ang dalawa niyang kaibigan sa ikinilos niya. Hindi ako makapaniwala na nandito ka palang tatrabaho sa kumpanya ng papa ko. Akala ko ba, umalis ka na pupunta sa Qatar, Hannah? Ang dami mong alibay, tapos nandito ka naman pala. Napailing-iling na lang si Liam sa kanyang nakita. Bago siya pumalit bilang bagong boss ng Ace Company, minabuti muna niyang tingnan ng mga empleyado nito. Hindi naman siya ganito sa ibang kumpanya na binili niya noon. May nag-udyok lang talaga sa kanya na gawin yun. Maniniwala ka bang dahil sa bugso ng damdamin? Kanina pa po pala kayo nandito, Sir Liam. Ay oo nga pala, magsisimula na mamaya ang welcoming party. Inaanyayahan ko po namin doon. Wika ng kanyang sekretarya na nagbigay ng mga importanteng papeles sa lalaki. Well, salamat nga pala. Pakisabi ng MC mamaya na simulan hanggat hindi pa tayo nakakarami na dadalo. May aasikasuhin lang ako ngayon. Sabi niya sa kanyang secretary, saka bumaling sa laptop niya para magtipa. Mabuti naman Sir Liam na ikaw ang papalit sa kumpanya bilang bagong pinuno. Palubog na kasi ang Ace Company dahil sa korupsyon ng investment ng mga clients natin abroad. Malungkot nitong sabi sa binata. Magagawan ko yan ng paraan. Halata naman kasi na nasa loob ng kumpanya ang gumagawa nito. Hinihintay ko lang na makahanap ako ng ebidensya laban sa kanya. Pursigido siyang ipakukulong niya ang salarin sa nawawalang pera ng kumpanya. Inaayos ni Liam Fillmore ang kanyang business suit. Handang-handa na siyang humarap sa kanyang bagong mga empleyado. Sana makita siya ng kanyang ex-girlfriend na ipinagpalit siya sa pera. Kung tutuusin, nang makita niya impormasyon nito, parang hindi ito nakatanggap ng milyong halaga ng pera galing sa pamilya niya. Maya-maya, nagsalita na ang MC nila. Inilahad naman siya sa kanyang sekretarya na papunta sa stage. Nang makatungtong siya doon, maraming mga babae ang nakita niyang napaawang ang bibig. Hindi niya namalayan na bigla siyang napalingon sa babaeng nasa unahan nakaupo malapit sa harap ng stage. Nagkatitigan silang dalawa. Umiwas naman sila agad nang tumagal ito. Pero nang luminga siya sa direksyon ni Hannah Quinn, biglang sumiklab ang galit na nararamdaman niya. Sino ba naman ang hindi magagalit kung nakita mong napalagok ito ng kalahating bote ng alak? Pero bakit naman siya magagalit kung matagal na silang hiwalay? Hindi nagtagal, hindi na siya nagsalita pa, at kusang umalis na hindi man lang nagbibigay ng mensahe, kagaya ng kanilang boss noon. Hinayaan na lamang niya ang mga empleyado at bumalik na ito sa kanilang kasiyahan. Pero hindi ang babaeng nakilala niya noong sila pa. 5 years ago, on record na ito, Miss Queen. Dapat galingan mo para mabigyan ka ng pera. Magiging maayos na ang lahat kapag nalaman ito ni Liam. Sabi pa ng cameraman niya. Lumanghap muna siya ng hangin. Kasama niya sa loob ng kwarto ang ina ng boyfriend niya. Gusto kasi nitong paghiwalayin sila ni Liam Fillmore. Mayaman ang pamilya ng kanyang boyfriend kaya wala siyang magagawa. Kailangan niya ng pera para panggamot ng kanyang ama. Hello, Liam. Gusto kong sabihin sa'yo na pera lang ang habol ko sa'yo. Hindi kita minahal at nagsinungaling na ako sa'yo hanggang sa huli. Ayoko sa'yo. Huwag mo na akong hanapin pa dahil aalis na ako pupuntang Qatar para doon manirahan at mag-asawa. Binigyan ako ng pera ng mama mo na higit pa sa naibigay mo. Wika niya habang binabasa ang sulat na nakalahad sa harapan niya. Scripted lahat ito dahil kagustuhan niyo ng mama ni Liam.
Pagkatapos ma-record, ang inuutos niya, pinauwi agad siya ng mama nito. May darating daw na magdadala ng pera bukas. Sa kasamaang palad, lumipas na ng 1 linggo, ngunit wala pa rin dumadating sa kanya. Nagsisi siya dahil pinaglololoko lang pala siya ng pamilya Fillmore. Mapapatawad pa ba kaya siya ni Liam? Ngayong sabi ng karamihan, lumuwas na daw ito papuntang Amerika, ang tahanan ng binata nung hindi pa sila nagkatagpo. Sa kasalukuyan, sabi ni Josh, napasobra ka daw ng inom na alak. Iba ka na sa kilala kong Hana. Baka sinapian ka na ng kaluluwa ni Joshua, kaya uminom ka ng marami. Napailing-iling na lang si Joyce sa kanya habang hinahagod ang kanyang likuran. Nakita ko doon si Liam, Joyce. Ang dami ng pinagbago niya. Kumpara sa akin na hindi pa rin umaasenso. Nahihiya ako, Joyce. Baka next month mag-resign na ako sa trabaho ko at lumipat na ibang kumpanya. Aniya. Affected ka pa rin ba dun sa nangyari noon? Kalimutan mo na nangyari noon, Hana. At saka, baka kinalimutan ka na rin niya. Ang tagal na kaya nun. Pagpapagaan ang loob ni Joyce sa kanya. Basta nagpauto ako sa pamilya niya at pinagsisisihan ko ang nangyari. Pero wala naman akong magagawa kasi mahirap lang naman ako noon. Napakamot sa kanyang ulo si Hana nang maalala ang ginawa niya 5 years ago. Basang-basa si Hana nang pumasok sa building ng kanilang kumpanya. Naiwan kasi niya ang kanyang payong sa bahay nila. Mabuti na lang, pinapasok siya ng gwardya. Dumiretso agad siya sa locker room. Bakit nakapasok ang basang-basa dito sa loob ng kumpanya? Sabi ng baritono na boses sa likod ng pinto sa nakabukas niyang locker. Pinapasok ako ng gwardya at saka may extra naman akong damit dito na pwede kong gamitin. Tugon niya, kahit hindi pa niya nakikilala kung kaninong boses ang kinakausap niya. Well, tatanggalan ko siya ng trabaho mamaya at sisiguraduhin kong suspended ka sa trabaho mo. Wika ng lalaking kausap ni Hana na nagpakaba sa kanya. Inayos muna niya ang mga gamit sa loob ng locker niya, tapos isinara niya ang pinto. Napalingon agad siya sa lalaking nakasandal sa kabilang locker. Si Liam Fillmore. Ang ex-boyfriend niya lang naman ito. Akmang magsasalita na sana siya nang maalalang nasa mataas na posisyon ng lalaki kumpara sa kanya. Pasensya na po kayo, sir. Naiwan kasi yung payong ko. Kaya heto ako ngayon. Kailangang palitan yung suot kong damit. Mahinahon itong wika sa kanyang boss. Paano kung may madulas dahil tumutuloy ang basa mong damit kanina? Dapat hindi ka na pumasok, no? Kung wala ka namang pambili ng payong. Sarkastikong sabi nito sa kanya na nagpainis kay Hana. Lumanghap muna ng hangin si Hana para hindi na makapagsalita ng ikapapahamak niya. Tinitigan niya ang lalaking napalingon na rin sa gawin niya. Inalala lang naman niya ang masasayang araw nila ng nobyo niya. Noong sila pa nito. Nginitian lang niya ito saka humingi ulit ng sorry. Hana, ba't pumasok ka pa? Alam mo naman may bagyo ah. Oh, magkakasakit ka na naman yan. Pumasok sa eksena si Joshua na nag-aayos na tupi niyang damit. Sayang din naman yung sweldo kapag may absent na. At saka, malaki ang posisyon mo dito sa Ace Company, kaya hindi ka naman mamumulubi. Tugon ni Hana kay Joshua, saka tinalikuran si Liam na bigla na lang napabalik sa direksyon ng binata. Hinawakan ni Joshua ang kamay ni Hana para hilahin siya palabas ng locker room. Nakalimutan nilang magpaalam kay Liam. Anong ginagawa ng ex mo sa loob? Mausisang bulong ni Joshua sa kanya na baka sa muka ang hindi makapaniwala dahil sa nakita kanina. Abay, hindi ko din alam. Bigla na lang siyang sumulpot eh. Nakapamewang na sabi ni Hana habang binabantayan ng kanyang tingin kung lalabas ba si Liam. Oh, hinihintay mo siyang lumabas no? Ikaw talaga, Hana, hindi ka na natuto. Hindi kaya no? Baka kasi lumabas si Sir, tas marinig niya na pinagbubulungan natin siyang dalawa. At ikaw, Joshua, kalimutan mo na ngayon na sabi ko nung lasing ako. Lasing lang ako nun. Pero hindi lahat ng sinasabi ko totoo. Paalala niya sa kaibigan na nakangisi lang habang pinagmamasdan ng pagtingin niya sa pintuan ng locker room. Hindi na muna niya pupuntahan si Joshua dahil palagi na lang siyang tinutokso nito patungkol kay Liam. Bakit ba kasi marami ang nainom niyang alak?
Kaya tuloy, marami din na nagsilabasan sa bibig niya. Ganun ba talaga kapag nakainom ka? Napasinghap si Hana bago pumasok sa pabukas na elevator. Bumungad sa harapan niya ang balisang si Liam. Pareho silang napatitig sa isa't isa. Grabe, ibang-iba ka na talaga, Hana. Ang laki din pala na naitulong ng pamilya ko sa'yo. Dahil sa pera na binigay nila sa'yo. Sabi pa ni Liam na may halong panunuya sa kanya. May nanunudyo kay Hana na ipaliwanag kung ano talaga nangyari bago sila maghiwalay. Subalit, bigo siyang sabihan ng lalaki. Hindi na siya dapat magpaliwanag pa rito dahil tapos na ang nangyari. At higit sa lahat, malabang maniwala sa kanya ang binata. Mabuti naman pala at nakita mo ang resulta ng pera na binigay sa akin ng pamilya mo. Naramdaman niya ang pamumulan ng kanyang pisngi dahil sa kasinungalingang pahayag niya sa lalaki. So, totoo pala talaga na tinanggap mo ang pera, Hana? Sa una, hindi ako naniwala. Pero ngayon na sinabihan mo ko niyan, ngayon ko naintindihan na talagang pera lang ang habol mo sa akin. Matigas ang pagkakabigkas ng mga salitang inilabas ni Liam sa kanyang bibig. Hindi ka pa rin ba talaga naniniwala, Liam? Matagal na ang nangyari yon. At saka, ba't hindi mo naman paniniwalaan ang pamilya mo? Ako nga naniwala. Sa wala. Anas niya na ikinabaling ni Liam sa kinatatayuan niya. Pero huli na nang akmang magsasalita pa sana si Liam ngunit bumukas na ang elevator. Tapos bigla na lang hinatak si Hana ni Joshua. Napasunod naman ang mga paa ni Hana papunta sa kung saan siya dadalhin ni Joshua. Naiwan naman si Liam doon. Ano bang problema mo, Josh? Ba't bigla ka nang hahatak? Tignan mo, naiwan na naman natin si Sir Liam. Baka ano pang sabihin sa atin nun? Sermon niya kay Joshua matapos silang makaupo sa silya doon sa kantin ng kanilang kumpanya. Kasi may sasabihin ako sa'yo. Mamaya magiging busy na kasi ako. Baka makalimutan kong may maganda pala akong kaibigan eh. Tumawa pa ito na ikinasimangot ng kaibigan niya. Ikaw talaga, Joshua. Alam mo bang may korupsyon na nangyayari sa kumpanya? Mahigit 15 million ang nawala sa kumpanya, Hana. At ang perang yun ay pampasweldo sana. Mahinang sabi ni Joshua habang lumilingalinga kung may ibang nakikinig sa kanilang dalawa. Kaya siguro hanggang ngayon hindi pa rin tumataas ang sahod ko, Joshua. Tagal ko na kaya dito sa kumpanya. Mahigit 3 years na din eh. Tugon niya kay Joshua. Pinapaimbestigahan na nga kami ni Sir Liam eh. Mahirap din kasi hanapin ang salarin dahil mo'y matagal niya na itong ginagawa. Hindi makapaniwalang pahayag ni Joshua. Napaisip si Hana. Kung hindi mahuhuli agad ni Liam ang salarin, baka kailangan niya na mag-resign. Mas marami kasi ang opportunity sa labas kaysa maghintay na tumaas ang sahod niya dito sa kumpanya. Ng ex-boyfriend niyang walang ginawa, kundi sabihan siya ng kung ano-ano. Nasa harap niya ang puntod ng kanyang ama. Matagal na rin, simula nang mamatay ito dahil sa sakit sa puso. Akala din kasi niya makukuha niya ang pera galing sa mga Fillmore. Kaso, ni isang piso wala itong binigay sa kanya. Masakit sa kanyang parte lalo na naniwala siya. Kaya siguro, tuwing nakikita siya ni Liam, panay ang pangiinis nito sa kanya dahil sa nangyari noon. Naipit siya. Yun ang katotohanan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na matagal na palang patay ang tatay mo, Hana? Bungad na sabi ni Liam nang makarating sa kinaroroonan ni Hana. Ano na naman ginagawa mo dito, Liam? Kung magagalit ka at mang-aasar ka na naman dahil sa nangyari sa atin noon, please, umalis ka na. May inutusan lang ako hanapin ang location mo. Mag-isa ka na lang pala, Hana. Akala ko ba'y mag-aasawa ka na sa Qatar? Heto ka na naman, Liam. Hanggang kailan pa ba makakalimutan na nangyari sa atin noon? Ako nga yung mas naagarbyado kaysa sa'yo eh. Hindi na nga lang ako nagsalita. Napasinghap si Hana dahil sa mga sinasabi ng lalaki sa kanya. Gusto kong malaman, Hana, kung ano ba talaga nangyari. Ba't kailangan mong gawin yun? Ba't kailangan pang maghiwalay tayo, Hana? Ang dami ko pang gustong itanong sa'yo. Pero isa lang talaga ang gusto kong sagutin mo. Sabi niya kay Hana na may halong emosyon sa boses. Liam, alam kong nasaktan kita at sana mapatawad mo ko dahil doon.
Naipit lang ako sa sitwasyon. Ginawa ko lang naman yun para mailigtas ang ama ko, kaso ni isang piso hindi ako binigyan ng pamilya mo. Sabi niya, dahilan para makita ang galit sa mga mata nito. Liar! Nakita ko ang video, Hana. Just this once, maging totoo ka naman. Minahal mo ba talaga ako? Bakas sa mukha ng lalaki ang pagiging malungkot nito. Kailan ba hindi? Nagawa ko lang naman yun dahil naipit ako. Gusto ko nga maghintay kung kailan mo ako mapapatawad. Hindi na umimik pa si Liam. Sa isip niya at sa kanyang puso, gusto niyang paniwalaan ang babae. Kahit naman ganun nangyari sa relasyon nila, minahal din naman niya ang babae. Pero, sapat ba talaga ang paliwanag nito? Bakit hindi na lang siya nito sinabihan? Bakit kailangang paniwalaan pa niya ang mga magulang niya? Mapapatawad kita, Hana. Pero asahan mo hindi ko makakalimutan na nagawa mo sa akin. Hindi mo naman ako masisisi kung umasa akong hindi mo magagawa yun. Huling sabi nito, at hindi na hinintay pang makapagsalita si Hana. Matamlay na binalingan ni Hana ang puntod ng kanyang ama. Alam kong hindi mo makakalimutan yun, Liam. Kaya nga kapag nakahanap na ako na ibang mapapasukan, aalis na ako sa kumpanya mo. At sana, sa pag-alis ko, makalimutan mo na ako at hindi na tayo magtagpo ulit. Sambit niya sa kanyang sarili, sa kahinawakan ng puntod ng kanyang ama bilang simbolo ng pamamaalam. Ikaw na talaga ang last chance ko, Joyce. Maama ang mukha ni Hana na nakaharap sa kanyang kaibigan na baka sa mukha ang hindi makapaniwala. Ilang beses na siyang nagpasa ng resume subalit hindi siya tinatanggap nito. Kahit sa mismong coffee shop, hindi pa rin siya dito tinatanggap. Ganun na lang ba talaga siya kamalas kaya hindi siya matanggap sa trabaho? Gusto kasi niya kapag nagpasa siya ng resignation letter, may nakahanda na siyang mapupuntahan. Marunong ka pa bang magtahi? Tanong ni Joyce sa kanya habang nag-aayos ng mga damit sa kanyang model para sa gaganaping fashion show mamaya. Hindi makasagot si Hana dahil matagal na nag-aral siya ng fashion design. Hindi nga lang niya maipagpatuloy dahil wala na ang kanyang ama. Kaya magtitiis na lang muna siguro siya sa Ace Company. Kakayanin kaya niya ang pang-iinis ng lalaki sa kanya? Uminit ang ulo ni Hana nang malaman niyang tinanggal sa trabaho ang bading niyang kaibigan. Kaya napagpasyahan niyang kahit wala pa siyang backup na mapapasukan na trabaho, agad siyang gumawa ng resignation letter. At sa opisina pa talaga siya ni Liam dumiretso. Anong kailangan mo, Hana? Umalis ka muna sa opisina ko dahil may ginagawa ko importante. Nito, habang nagtitipa sa sarili nitong laptop. Magre-resign ako sa trabaho, Liam. Alam kong ginawa mo lang pagtanggal sa kaibigan ko dahil kaibigan ko siya. Baka mamaya, si Joshua na ang isunod mo. Tinanggal ko siya dahil deserving naman siyang matanggal. At saka, kaya ko naman ang trabaho niya. Pagak na sabi nito kay Hana. Wow! Kung kaya mo naman pala ang trabaho ng kaibigan ko, bakit hindi mo na lang kami tanggalin lahat tas ikaw na ang pumalit sa amin? Di bigyan mo na sa akin na resignation letter mo. Pagkatapos naman maiabot ni Hana, bigla na lamang itong pinunit ni Liam. Napaawang ang bibig ni Hana dahil sa ginawa ng binata. Bakit mo naman ginawa yun? Iniinis mo talaga ako. Mas lalong uminit ang ulo ni Hana dahil sa nakitang pagpunit nito sa kanyang resignation letter. At saan ka naman magtatrabaho pagkatapos mo umalis sa kumpanya ko? Mahinahan pa nitong tanong. Magtatahi na lang ako, Liam. Dahil kahit anong gawin ko para makahanap ng trabaho, sadyang minamalas lang ako. Ano bang sumpa mo sa akin para malasin ako ng ganito? Kahit alam mo sa sarili mo na hindi ko kayang kontrolin ang kapalaran mo, ibibintang mo sa akin ang pagiging malas mo? Sarkastikong tanong nito kay Hana. Gusto kong hindi na umimik, pero grabe naman ang ginagawa mo sa akin. Hindi ka na naawa sa kaibigan ko. Kaya kung tanggalin mo siya, gano'n na lang. Tsaka, bakit mo pinunit ang resignation letter ko? Pero hindi bali na. Kahit na gawin mo yun, aalis pa rin ako sa kumpanya mo. Hindi pa rin talaga nawawala ang pagkamatigasin mo, Hana Queen. Teka nga lang muna, magtatahi ka ba talaga? Siguradong, magiging paborito ka ng mga damit
na wala namang katawan. Pang-aasar ni Liam sa kanya. Ikaw nga may katawan, kaso parang bata kung magsalita. Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay tumawa siya para maasar ang lalaki. Tinatawag mo ba akong bata, Hana? Tanong nito sa kanya. Bakit? Gusto mo bang tawagin kitang lolo ko? Natutuwa ako sa panibago nating asaran, Hana. Gusto mo bang pag-usapan natin mamaya? Kung may iba pa bang mas malalim na dahilan kung bakit kaalis sa kumpanya ko? Kung pababalikin mo sa trabaho ang kaibigan kong bading, baka lang naman pwede tayo mag-usap tungkol dyan. Napangiti siya sa binata pagkatapos niyang sabihin niyon. Unti-unti namang inilapit ni Liam ang mukha sa kanya. Naamoy nila ang hininga ng isa't isa. Mabango ang hininga ni Liam, amoy mayaman. Napatitig tuloy si Hana sa mga mata nitong di kalaunan ay nangaakit sa kanya. Gusto niyang itulak ito papalayo, pero hindi niya magawa. Inuutusan mo na ako, Hana, kahit hindi ka paganap na Fillmore. Bulong na sabi nito sa kanya, malapit sa kanyang tenga. Nagtatakang napaatras siya palayo sa binata na nakangisilang sa kanya. Gusto man niyang magtanong kung ano ibig sabihin nito, hinayaan na lamang niya. Alam naman niyang iniinis lang siya nito. Maghihintay ako sa kantin, Mr. Fillmore. Napailing-iling na lang si Liam dahil sa sinabi niya kanina sa dalaga. Ano nga bang pumasok sa isip niya kung bakit niya sinabi iyon kay Hana? Napasinghap muna siya bago bumalik sa kanyang kinauupuan kanina at nagsimula ulit na magtipa sa kanyang laptop. Kailangan mahuli na niya ang magnanakaw sa kanyang kumpanya. Paano mo nagawa yun, Hana? I mean, baka ikaw naman ang pagbunto na ng galit ni Sir Liam. Dapat, hindi mo na yun gagawin sa susunod, ha? Anang bading niyang kaibigan na pinuntahan siya agad nang malaman ang ginawa niya. Hindi ko nga akalain na gano'n na magiging usapan namin. Basta, may trabaho ka na ulit. Kapag ginawa niya ulit yun, ako ang makakalaban niya. Kumuha pa siya ng sandwich na libre sa kanya ng kaibigan. Pero alam mo, hindi pa rin ako makapaniwala sa part na naging jowa mo siya. May nangyari na ba sa inyo noon, Hana? Aminin mo. Matagal na kaming hiwalay at walang nangyari sa amin. Virgin pa nga ako eh. May pagmamalaki pa sa boses ni Hana na ikinatuwa ng kanyang kaibigan. Naku, baka hintayin nyo lang na magsara ang kantin, tas dun pala kayo gagawa ng milagro. Ikaw, Hana, mag-ingat ka talaga. Marami ka pa namang manliligaw. Pati yung lalaki mo, marami ding suitors na babae. Ingat ka lang, baka may sumabunot sa'yo minsan. Kung may mangyayari man, ba't sa kantin pa talaga? Kumindat pa siya sa kanyang kaibigan na mas lalong ikinatuwa nito. O siya nga pala, aalis na ako. Hintayin mo na lang yung mapapangasawa mo. Tumayo na ito, saka nagpaalam sa kanya na pupunta sa opisina nito dati. Ayoko siyang mapangasawa. Masyado siyang masungit para sa akin. Prangkang tugon ni Hana, saka kumaway sa papalayong bulto ng kanyang kaibigan. Ngayon, hihintayin na lang niyang dumating doon si Liam sa kantin. Saan mo naman ako dadalhin, Liam? Akala ko ba sa kantin tayo mag-uusap dahil yun ang usapan natin? Nagtatakang tanong ni Hana habang sinusundan ng lalaking nasa unahan niya. Sumunod ka na lang sa akin. Alam ko magugustuhan mo makikita mo mamaya. Nilingon pa siya nito, saka hinawakan ng kanyang kanang kamay, tapos nagtungo sila sa isang hagdan papunta sa helipad. Sir, nakahanda na po ang helicopter na sasakyan niyo. Kasama ang girlfriend niyo, of course. Bungad na sabi ng lalaking kahawig ni Liam. Ha? Anong girlfriend? Empleyado niya lang ako. At anong helicopter? Takot ako sa heights. Pag-amin niya, nang makita ang nakalahad na helicopter sa likod ng lalaking kahawig ni Liam. See? Excited ang girlfriend ko na makasakay sa helicopter. Humble lang talaga siya, George. Pang-aasar ni Liam sa kanya na napalingon din agad sa gawin ng binata. Hindi niya ako girlfriend. Sinabi niya lang sa akin yan para asarin ako. Tinaasan niya na ito ng kilay nang maalala ang sinabi nito. Ah, oo nga pala. Ikaw yung
ex-girlfriend ni Liam. Alam mo bang iniyakan ka niya ng sobra dahil iniwan mo siya? Panunuyan ni George kay Liam na dahilan para pumula ang pisngi nito. Nawala ang pagsusungit ni Liam. Hindi iiyak yan. Sinusungitan lang ako ng lalaking yan. Basta, kung anong binabalak mo Liam, aalis na ako. Sambit niya, saka humakbang pababa sa hagdan. Agad naman siyang hinabol ni George saka hinila papunta sa kinaroroonan ng helicopter. Nakasunod naman si Liam na patawa-tawa lang sa nakikitang nagpupumiglas na dalaga. Alam ni Hannah na baka ihuhulog siya ng binata. Napilitan siyang makasakay sa helicopter. Nasa kabilang bahagi naman nakaupo si Liam na abala sa pagpipindot ng mga button. Siya ang magmamaneho? Si Liam na ex-boyfriend niya? Ano ka ba? Hindi mo na ba ako pinagkakatiwalaan, Hannah? Marunong naman ako magmaneho ng helicopter. Ito nga ang ginagamit ko sa tuwing may pupuntahan ako. Alam ko, Liam, na may kasalanan ako. Pero gusto ko pang mabuhay. Kaya sana wag kang papalya. Tumawa naman ang lalaki. Hannah, pasensya ka na sa sinabi ko noong nakaraang araw. Hindi ko yun inaasahan na masasabi ko yun sa'yo. Kahit na, nakita ko na naapektuhan ka sa nangyari. Hindi mo sinadya na mangyari yun. Naipit ka lang sa kagagawa ng pamilya ko. Kaya nandito ako para bumawi sa'yo. Hindi ko kailangan na bumawi ka sa akin. Gusto ko sana na ako yung bumawi sa'yo. Pero kung gusto mo, sige, hahayaan kita. Basta wag mo na ilalaglag itong helicopter. Kasi gusto ko pang mabuhay. Hindi ko na alam ang gagawin ko kapag bumulusok tayo sa kung saang parte man ng mundo. Napahagikgik na lang si Liam. Malayo na ang iniangat ng helicopter mula sa helipad. Maya-maya, tanaw na ni Hannah ang naglalakihang mga gusali. Napakaganda ng mga tanawin, lalo na ang paglubog ng araw. Napasinghap siya sa hangin, sa itaas dahil naramdaman niya ang simoy nito. Bumaba sila sa isang isla na pagmamay-ari raw ng mga Fillmore. Iyon ang sinabi ni Liam sa kanya. May napatayo itong bahay, malapit lang sa dalampasigan, at gusto iyong ipakita ni Liam sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak mo, Liam, para ipakita mo sa akin tong properties mo. May bala ka ba ibenta to sa akin? Well, hindi ko to tatanggapin. Isa pa wala akong pera. Hindi ko ibibenta sa'yo ang properties ko, Hannah. Pero kung maghihingi ka, bibigyan kita ng kahit anong mapipili mo, basta manatili ka lang sa kumpanya ko. Kalimutan mo muna kung bakit mo gustong umalis. Hannah, let me share it with you. Kung ano nangyari sa akin nang makita ko ang video na gawa mismo ng pamilya ko. Finally, naunawaan na nito ang lahat. Hindi mo naman kailangan maniwala sa akin, Liam. Baka kinabukasan, malaman ito ng pamilya mo. At gumawa na naman sila ng masama sa atin, lalo na sa akin. Tapos na tayo. Kaya dapat kaibigan na lang ang turingan natin sa isa't isa, hindi ba? Aniya, na ikinapanghina ng kausap niya. Hindi na nagsalita pa si Liam. Basta na lang niya inilahad kay Hannah ang papunta sa kanyang bahay na ipinagawa noong sila pa raw. Hannah, ito lang naman yung pinagawa ko nung tayo pa. Hindi ko ito nasabi sa'yo kasi nung araw na gumagawa kayo ng video, naghahanda na akong bumalik sa Amerika. Dahil sabi ni Daddy, tatantanan ka na raw nila kung lalayo muna ako at doon magsumikap. Kaso mali ako eh. Nanlulumong pahayag niya sa kanyang ex-girlfriend. Tumahimik si Hannah. Tinahak niya lang ang daan patungong terrace, saka pinagmasdan ng alon sa ibaba. Napakaganda ng tanawin at sariwa ang hangin na nalalanghap ng kanyang ilong. Gusto niya pang manatili rito, kasama si Liam. Liam, kung hihingiin ko itong bahay mo, tapos gawin kong beach resort, papayag ka ba? Nilingon niya pa ito mula sa terrace. Nakasandal lang ang lalaki, malapit sa seradura ng pinto. Kung hihilingin mo lang ang bahay at ang dalampasigan, Hannah, sana isama mo na rin ang may-ari. Tinitigan niya ang dalaga na napailing-iling na lang sa sinabi niya. Wow, wag na Liam.
Baka mahal ang maintenance mo. Nilapitan siya ng lalaki. Pagkatapos hinawakan ng mga pisngi niya gamit ang dalawa nitong kamay. Pareho silang napatitig sa isa't isa. Maya-maya, hindi na nila namalayan na napalapit na ang kanilang mga labi. Their lips brushed ever so softly. Ayaw nilang paawat kung may makakita man sa kanilang halikan. Inilahad naman siya bigla ni Liam papunta sa loob ng bahay. Hindi pa rin napuputol ang halikan sa pagitan nila. Hanggang sa napahiga na lang si Hana sa sofa. Binanggit ng binata ang pangalan ng dalaga. Na akala niya ay iniwan siya, ginamit, at higit sa lahat, ni minsan ay hindi siya nito minahal. Hindi mo na kailangan magsalita pa, Liam. Alam kong gusto mo pa rin ako hanggang ngayon. Kaya kung may sasabihin ka man ulit, alam ko na yun. Saka siya na mismo ang naglapat ng kanilang mga labi. Mag-isang kumakain si Hana Quinn sa kantin. Maya-maya, habang umunguya ng ulam, bigla na lang sumulpot si Joshua na humihingal. Umupo ito sa katabing upuan ni Hana, saka dali-daling kinuha ang tubig na binili ng dalaga at ininuman ito. Hoy, akin yan Joshua. Teka! Akala ko ba'y alak lang ang pwedeng pumasok sa sikmura mo? Wika ni Hana habang tinitingnan ng kaibigan niyang katatapos na uminom. Nagbago na ako, Hana. Matagal ko nang kinalimutan ng pag-inom ng alak. Manang Faye, pa-order nga ng isang kanang beer. Tawag pa niya sa nagbabantay sa kantin. Ibang klase ka din talaga. Ang sabi mo, magbabago ka na. Tapos bigla ka naman pala mag-order ng isang bote ng beer? Napahilamos si Hana sa kanyang muka. May problema ako ngayon, Hana. May nobya ka na ba kaya ganyan ka, Joshua? Naku, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magtigil ka na kakainom para naman may tumagal sa'yo? Hana, gusto ko maging masaya ka kahit wala ako nun. Malaki ang pasasalamat ko sa'yo kasi nagtagal ka bilang kaibigan ko. Tumayo pa ito sa kasya niyakap. Hindi nila alam dalawa na nanonood si Liam sa labas mismo ng kantin. Nasilip pa kasi nito ang ginagawa ng dalawa. Gumuhit agad ang galit sa mukha ng isang Fillmore. Dahil sa nakikita niyang eksena. Aaminin niya, nagseselo siya. Kahapon si Joshua ay may kakaibang kinikilos. Ngayon si Joyce naman. Ano kaya nangyayari sa dalawa? Tinawagan ba naman siya para tulungan nitong gumawa at magtahi ng wedding dress? Matagal na niyang tinalikuran ng pagtatahi. Pero ngayon, mukhang sasabak na naman siya. Kaloka naman to, Joyce. Ba't kailangan katawan ko pang sukatin mo, ha? Sigurado ka bang pareho kami ng katawan ng client mo? Nagtatakang tanong niya sa kaibigang nakangiti lang habang sinusukatan siya. Huwag ka na kasing magreklamo. Bagay nga sa'yo itong gagawin nating wedding dress. Pahayag pa ni Joyce na masayang nagsusukat sa bewang niya at sa ibang parte ng katawan niya. Kailan kaya ako ikakasal, Joyce? Simula kasi nung may mangyari sa amin ni Liam, paminsan-minsan niya na lang ako tinatawagan. Baka one night stand lang yun, no? Tanong niya sa kaibigan na bigla namang napahalakhak. Hindi mo ba naisip kung paano kung may mabuo? Pero kung sa bagay, isang araw lang naman yun. Baka masundan niyo pa. Kaya, baka sa kasal din ang punta niyo. Kinindatan siya ni Joyce, saka pareho silang nagpatuloy sa paggawa ng wedding dress. Naalala niya ang sinabi ni Joshua, pero hindi niya na lang ito sinabi kay Joyce. Gusto man niyang maglabas ng salita, na nahimik na lang siya. Bukas, kakausapin niya si Liam, dahil matagal na itong hindi nagpaparamdam sa kanya. Sa wakas, okay na din to. Pero may mga beads pang dapat ilagay dyan. Tinuro pa ang parting dibdib ng wedding dress na ginawa nilang dalawa. Kinabukasan, pinuntahan niya si Liam sa opisina. Laking inis niya nang sabihan siya ng sekretarya nito
na may ginagawa daw ang lalaki na importante. Naiinis siya dahil hindi niya alam kung ano ang dahilan ng pag-iwas ni Liam sa kanya. Ano bang problema mo, Liam? Bakit hindi mo na ako tinatawagan? Bungad na tanong niya nang sa wakas ay lumabas ito sa opisina. Bakit hindi mo subukang itanong kay Joshua? Tutal, simulat sa Paul kayo na yung magkasama nung umalis ako papuntang Amerika. Nagtiimbagang pa ito nang maalala ang nakita niya sa kantin. Paano kung sabihin ko sa'yo na pareho kami na nagugustuhan? Napangisipa siya sa kanyang sinabi dahil baka mawala ang inis na nararamdaman ni Liam sa kanya. Seryoso ako, Hana. Saka ba't pumunta ka pa dito sa opisina ko? Hindi ba't may opisina din naman si Joshua mo? Hindi pa rin talaga mawala ang selos na nararamdaman ni Liam. Isang selos mo pa kay Joshua, talaga magiging nobyo ko na siya. Galitin mo pa ako, Liam. Hana, sa totoo lang hindi maayos ang mga iniisip ko ngayon. At hindi ko alam kung paano ko sasabihin yun lahat sa'yo. Pag-amin niya sa dalaga, na ngayon ay nakakunot ang noo. Ano na naman yun, Liam? Akala ko ba nasabi mo na lahat sa akin nung tayo nasa isla pa? Sa bahay na pinagawa mo. Kapag naayos ko muna lahat, Hana, ang dami kong inaasikaso ngayon lalo na sa kumpanya. Yung nakawalang pondo, tsaka yung mga kumuha ng pera na yun, yun ang inuuna ko sa ngayon. Kumuyom ang kanyang kamao dahil may suspect na siya kung sino ang salarin. Hindi na siya makapaghintay kaso kulang pa siya ng nakuhang ebidensya. Napasinghap na lang siya nang makitang nawala ang ngiti ni Hana. Sa bagay, importante naman talaga na mahuli mo kung sino yung may gawa nun. Sana mapaaga para naman matigil na yung nakawan. Kaya mong mahanap ang salarin, Liam. Ikaw pa. Sana ganun din kadali, Hana. Pero paano kung kilala lang natin ang salarin? Ano ang magiging reaksyon mo kapag halimbawa kaibigan mo pala ito? Ipagpapalit mo ba ako sa kanya? Lalaban ka ba kahit alam mong mali siya? Biglang tanong ng lalaki kay Hana. Hindi ko pa nasubukan yan sa tanang buhay ko. Dahil lahat ng kaibigan ko dito sa Ace Company parehong mga mababait. Tugon niya sa binata na seryosong nakatingin sa kanya. Ba't ngayon titig na titig ka sa mukha ko? Akala ko ba ayaw mo ako makita? Tumamlay ang itsura ng lalaki. Hindi alam ni Hana kung bakit. Nung una, si Joshua ang may ibang kinikilos, tapos si Joyce naman, at ngayon si Liam. What in the world is happening? May bawal ba siyang malaman kaya may itinatago ang mga ito sa kanya? Sir, nakarating na po sa papa niyo ang impormasyon ng salarin. Magpapadala rin siya ng IT expert para mas lalong dumami ang ebidensya natin. Pumaroon ang sekretary ni Liam para sabihan siya. Naguguluhan na si Hana matapos marinig ang sinabi ng sekretary nito. Hinahanap nga niya si Joshua para itanong kung anong nangyayari. Subalit hindi pa rin niya ito nakikita. At ang sabi pa ng kapwa niya empleyado, nag-resign na daw ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ng kaibigan ngunit out of coverage na naman ito. Mas lalong, naguguluhan si Hana nang makita ang kaibigan niyang bading na nag-iimpake ng gamit. Anong nangyari? Ba't ka nag-iimpake? Tanong niya agad nang magkasalubong sila. Si Sir Liam kasi, Hana. Pinipilit niya ako magbigay ng lokasyon ni Joshua. Hindi ko naman talaga alam kung nasan ito. Kaya tinanggal na naman niya ako sa trabaho. What? Ano ba kasi ang kailangan niya kay Joshua? Sigurado ako dahil hindi pa rin mawala-wala ang selos na nararamdaman niya. Hindi, Hana. Sinasabi kasi na si Joshua ang salarin sa nakawan dito sa kumpanya. Kaya porsigido siyang malaman kung nasan si Joshua. Kaya siguro dito na siya lumapit kasi ayaw niyang may malaman ka. Nang marinig niya yon, bumugso ang inis sa kanyang puso. Nagpaalam siya sa kanyang kaibigan, saka nagtungo papunta sa opisina ni Liam. Gusto niyang pagsabihan ito dahil sa kanyang mga pinagagagawa. Liam, bakit mo na naman tinanggal ang kaibigan ko? Ano bang nangyayari sa'yo?
Ba't dinadamay mo pa siya? Kasi Hana, alam kong hindi mo ito tatanggapin. Dahil kilala na kita. Si Joshua ang nagnakaw ng 15 million sa kumpanya. Gamit lang ang teknolohiya na hanggang ngayon ay wala kaming idea. At hindi rin namin alam kung paano niya nagawa yon. Pahayag ni Liam na may halong pagkabigo. Hindi na ako naniniwala, Liam. Simula nung tinanggal mo ang kaibigan ko dahil lang kay Joshua. At hindi magagawa ni Joshua dahil matagal ko na siyang kaibigan. Hana, mas papaniwalaan mo ba ang lalaking yun kaysa sa akin? Pera niyo ang kinuha niya, hindi sa akin. Gusto mo bang magtrabaho habang malaki ang kaltas sa sweldo niyo? Liam, alam mo namang noong wala ka si Joshua ang nandyan para sa akin. Siya ang naging kaibigan ko. Ulila ako sa mga magulang. Kaya hindi ko basta paniniwalaan ang binibintang mo sa kanya. Pagkatapos noon, ay naglakad siya papalayo. Dahil dismayado siya kay Liam. Hindi niya na hinintay pa magsalita ang lalaki. Dahil naiinis siya sa pinagagagawa nito. Hindi na nga niya maklaro ang relasyon nila kung sila ba. Mga ilang araw na din kasi silang hindi nag-uusap matapos nung may nangyari sa kanila. Nang hihinang umalis siya sa opisina nito, saka nagplanong hanapin ang kaibigan niya si Joshua. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nahuhuli ang salarin, Liam? Ngayon lang nangyari sa iyan sa loob ng 3 taong pagtatrabaho mo sa papalubog na kumpanya. Akala ko ba magaling ka? Asik ng ama ni Liam nang makarating sa opisina niya. Papa, nahihirapan ako mahuli siya dahil wala na nga nung ipatawag ko siya. Hindi ko alam kung saan siya nagtungo. Wala rin naman ako makuha impormasyon. Masyado siyang matalino. Namangha pa nga siya nang maalalang 3 taon itong ginagawa ni Joshua. Hindi yan ang nalaman ko, Liam. Nagkabalikan na pala kayo ng ex-girlfriend mo. Tapos, malapit pa sa magnanakaw. Kaya kung maaari, papuntahin mo siya rito. At nang siya mismo ang pilitin nating magbigay ng impormasyon sa lalaki. Nauunawaan ko na ang ginawa niyo noon sa kanya, Papa. Kaya hindi ko siya pwedeng isali sa gulong to. Hindi ka nga nakonsensya sa ginawa mo. Tapos isasali mo na naman na babaeng walang ibang ginawa kundi intindihin ang pamilya natin. Napapailing-iling na lang na sabi niya sa kanyang ama. Hindi mo lang siguro matanggap na kasabot ang babaeng yan kay Joshua. Kaya ganyan ka, Liam. Si Katrina pupuntahan ka raw niya mamaya. Kaya kung ako sa'yo, iwan mo na ang babaeng yan ngayon na. Matigas na tinig ng kanyang ama. Hindi niya alam kung ano magiging tugon sa sinabi nito. Magkahalo ang emosyon na nararamdaman niya ngayon dahil nang tawagan si Hana kanina, hindi man lang ito sumasagot sa kanya. Paano nga kung magkasabot ang dalawa at pinaglololo ko lang siya? Maya-maya, pumaroon ang kanyang sekretary na baka sa mukha ang pagod. Inutusan niya kasi itong pasundan si Hana kung anong ginagawa nito. Sir Liam, nakita po namin siya kasama si Joshua. Nasa bahay niya po sila nag-uusap ngayon. Kaya, mas mabuti, magpadala na tayo ng pulis. Naglabas ng pagkabigo si Liam. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nalaman. Gusto niya tuloy na siya na mismo ang pumunta doon para makita kung totoo ba ang sinasabi ng sekretarya niya. Napabuntong hininga siya, saka umupo sa sofa na nandoon sa opisina niya. See? Magkasabot nga ang dalawa. Dapat talaga hindi ka naniniwala sa babaeng yan. Ilang ulit ba naming sasabihin sa'yo na wala ka mapapala sa ganong klaseng babae? Pwede ba, Papa? Hayaan mo muna ako mag-isip ng maayos. At pwede ba? Bago natin husgahan ang isang tao, alamin muna natin ang totoo. Ayoko nang dagdagan pa ang problema. Napatayo pa siya, saka napahilamos. Hihintayin ko ang pasya mo, Liam. Kapag umabot pa ito hanggang bukas, ako na ang gagawa ng paraan para mahuli natin ang dalawang yun. Tawagan mo na lang ulit yung girlfriend mo, Liam. Para siya na ang pumunta rito. Suhestyon ng kanyang sekretarya bago nagpaalam na aalis na rin. Nasa loob ng club, sila Hana at ang kanyang kaibigan. Gusto nilang mag-unwind dahil sa nangyari kanina lamang. Naibalita sa buong kumpanya ang pagnanakaw ni Joshua, kaya hindi nila maiwasan ang hindi madismaya sa nangyari. Magiging okay din ang kaibigan natin at lalo ka na, Hana.
Dapat mag-usap ulit kayo ni Liam para magkaayos na kayo totally. Suhestyon ng bakla na kaibigan niya matapos uminom ng beer. No way! Tinanggal ka niya sa trabaho. Dapat, siya mismo ang lumapit sa akin para magkaayos kami. Hindi nga siya nagpaalam ng maayos nung huling pag-uusap namin, kaya naiinis pa rin ako sa kanya. Sana kaya si Joshua ngayon? Ba't ba kasi kailangang umabot pa tayo sa ganitong sitwasyon? Nakakainis din naman kasi itong si Joshua. Gumawa ba na ng ikapapahamak ng reputasyon niya? Napapailing-iling na lang nasabi ng bading na kaibigan. Gusto ko na nga siyang makausap para itanong kung bakit niya nagawa yun. Gusto ko siyang matulungan na malinis ang pangalan niya, pero paano kaya? Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bigla na lang sumulpot si Joshua na ikinagulat nilang dalawa. Kumuha pa ito ng bira sa kaininom yun. Gulat silang napasinghap. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat kung bigla na lang susulpot ang lalaking nagnakaw ng 15 million sa kumpanya nila? Oh, siya nga pala, Hana. Dapat pumunta ka na sa kumpanya mo dahil frustrated ang mapapangasawa mo. Sabi pa nito pagkatapos umupo sa pagitan nilang dalawa. Naku Joshua, unahin mo muna ang problema mo dahil ang laki ng kasalanan mo kung totoo man ang sinasabi nila. Ani Hana, nang makitang kalmado lang itong nakaupo. Bakit kasi hindi ka nalang dumiretso sa kumpanya para malaman mo ang totoo, Hana? Nandun naman ang ama ni Liam, kaya mabibigyan kanya ng paliwanag sa lahat. Wika pa ni Joshua. Ayoko nga pumunta ron. Baka ulitin din naman niya ang ginawa sa akin nun. Marami na akong pinagdaanan, kaya ayaw ko na maulit yun. Kinuha naman ni Joshua ang kanyang cellphone saka nag-dial doon ng numero. Boss, kakalad ka rin ko na ba? Matatagalan tayo nito eh. Sabi ni Joshua sa kausap sa kabilang linya. Hoy, Joshua, anong binabalak mo sa kaibigan natin? Huwag mong isali to sa gulo ah. Sambit ng bading na kaibigan. Sabi ko naman sa inyo eh, napuntahan nyo na ang kumpanya para malaman nyo ang totoo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat kapag nalaman na ni Hana ang dapat niyang malaman. Pahayag pa nito. Bumungad sa kanila isang magarang kotse. Pinasakay sila ni Joshua sa backseat. At nang makasakay sila, nilingon sila ng isang napakagandang babae. Ang pangalan daw ay Katrina, ex-fiancé ni Liam. Nasa harapan ni Hana ang lalaking dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Liam. Mahinahon itong nakaupo sa sofa katabi ng ex-fiancé ni Liam. Si Liam naman ay nasa tabi niya. Naguguluhan din sa mga nangyari. Sinabihan na si Hana ni Joshua na may gagawin para ito kasama ang bading nilang kaibigan. Alam ko na ang relasyon niyo, Miss Queen. Kilala mo pa naman siguro ako, no? Mahinahon ang boses ng ama ni Liam. Malayo sa dati. Papa, ba't hindi niyo na lang sabihin kung ano talagang gusto niyong sabihin? Si Joshua nasa labas lang eh. Pwede ko na sanang suntukin yun. Gusto ko maghiwalay na kayo, Liam. Kalimutan niyo na ang nangyari dahil wala naman yung silbi. Asik ng kanyang ama. Naisip tuloy ni Hana na totoo naman talaga ang sinasabi ng ama ni Liam. Dapat, sumunod ulit siya para hindi na mangyari ulit. Napalunok siya sa kanilingon si Liam na baka sa mukha ang inis bago bumaling sa ama ni Liam na hinihintay ang sagot nilang dalawa. Pasensya na po. Kung yan din po ang desisyon nyo, wala po akong magagawa. Dahil alam kong malayo po ako sa posisyon nyo. Isa lang po akong customer service. Kaya susunod po ako sa kung ano man ang gusto nyo. Mahinahon niyang sagot sa ama ni Liam. Incompetent woman. Alam mo ba kung bakit mo ginawa yun kay Joshua? Because of you, my dear Hana. Gusto kong bumawi sa mga nagawa ko sa'yo. Kasi matapos na hindi kita bayaran, ay wala ka namang ibang ginawa, kundi ang maghanap ng paraan para bumangon. Sinabihan na rin ako ng ama mo, Liam. Bala ko kasing puntahan ka dito para makapagbalikan kaso nalaman ko mula sa papa mo na mahal mo talaga si Hana. Nagsalita naman si Katrina na nakangiti pa sa dalawang magkarelasyon. Papa, bakit umabot pa kay Joshua? Tingnan mo nga kung anong nangyayari sa kumpanya.
Reklamo niya sa ama niyang natutuwa pa nga sa reaksyon nila dahil sa pag-amin nito. Ako ang dahilan kung bakit nasa Ace Company ka nagtatrabaho. Pinipigilan ko kasi mapunta sa ibang kumpanya si Hana. At nung nakaraang 3 taon, inutusan ko si Joshua na magbantay sa iyo at kumuha ng mga impormasyon mo. May pagmamalaki pa sa boses ng ama ni Liam. Hindi sila makapaniwalang lahat dahil sa mga sinasabi nito. Papa, hindi ko akalain na gagawin mo ito para kay Hana. At pasensya ka na, Katrina. Alam kong gusto mo magkabalikan tayo pero ngayong alam mo na. Nagpapasalamat na lang ako na naiintindihan mo ko. Ngumiti siya tapos nilapitan nito para yakapin. Maya-maya, nagpaalam na ang kanyang ex-fiancé dahil uuwi na raw ito sa Amerika. Mabuti na lang at maayos naman nilang nakausap si Katrina, kahit na mayaman ang pamilya nito. At higit sa lahat, kaya ako sinabi sa iyo, Liam, na palubog na ang kumpanya natin. Kasi gusto kong pumarito ka sa Pilipinas at nang makita mo ulit ang babaeng iniyakan mo noon. Namula tuloy ang pisngi ni Liam dahil sa sinabi ng kanyang ama. Sige na, kayo naman na mag-usap dyan dahil may gagawin pa ako. Tumayo na ito, saka nagpaalam na maayos sa dalawa. Hana, I'm sorry kung napagsabihan kita ng masasakit na salita. Paghingi nito ng tawad, sabay hawak sa pisngi niya. Okay lang sa akin, Liam. Basta ang importante, hindi nahadlang ang estado natin sa buhay. Masaya ako dahil tanggap na ako ng papa mo. Ngumiti siya kasabay nito ang pagtulo ng kanyang luha sa pisngi. Hindi ko nga akalain na planado pala ang lahat ng ito. Hindi ako handa pero nang marinig ko ang mga sinabi niya, nagbukas ulit ang puso ko na magpatawad sa mga nangyari sa akin. Sa bandang huli, hindi na nila namalaya na naglapat na pala ang kanilang mga labi. Ang kani-kanilang mga halik ay tila salamin ng kanilang pagmamahalan. Nagpapakita ng mga kakaibang emosyon na hindi maipaliwanag sa simpleng salita. Sa mga sandaling ito, ang oras ay tila nakalimot sa pagtakbo. Nagpapatuloy ang halik ng dalawa na tila ba walang katapusan. Tumigil lang sila para lumanghap ng hangin. Gusto ko magpakasal sa iyo, Hana. Ikaw ang bahala kung saang simbahan tayo ikakasal. Basta ako ang mapapangasawa mo. Ngumisi pa siya, saka hinalikan ulit si Hana na alam niyang magiging asawa niya. Ang ganda naman ng wedding dress mo, Hana. Manang-mana sa mga gumawa nito. Sabi pa ni Joyce sa kanya na nag-aayos na isusuot na damit. Ba't hindi mo sinabi sa akin na plano niyo din pala ito ni Liam? Kayo talaga, Joyce. Pinagtataguan niyo pa ako. Ngumuso siya, tapos tinignan ulit ang itsura sa salamin. Sana, nandito pa si Papa. Sigurado ako magiging sobrang saya niya dahil ikakasal na ang kanyang anak. Si Papa, alam ko kung nabubuhay siya ngayon. Masaya siyang makasama ako at ang magiging asawa ko. Pero kahit gayon pa man, alam kong nasa maayos siyang kalagayan. Pagdilat ng kanyang mga mata, nasa harapan na siya ng kanyang mapapangasawa. Pinakiusapan niya talaga si Joyce na kausapin si Hana tungkol sa paggawa ng wedding dress na para talaga sa babae. Hana, ngayong araw na ito, sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking puso, kaluluwa at buhay. Kasama mo, natagpuan ko ang pinakamagandang kahulugan ng pag-ibig at kasiyahan. Sa bawat araw na tayo magkasama, igagalang at ituturing kita bilang isang katuwang at kaibigan. Pangako ko na magiging matyaga ako, mapag-unawa, at iyong magiging taga-suporta sa lahat ng iyong pangarap at ambisyon sa buhay. Hindi ko man kaya maging perpekto, ngunit sa bawat pagkakataon na ako'y nagkukulang, hinihiling ko ang iyong pangunawa at pagpapatawad. Ipinangako ko na palagi magsisikap ako upang maging masaya ka at may angat ang ating pagsasama. Sa bawat pagsubok at paghihirap, ako ay iyong kakampi. Sa mga panahon ng kaligayahan, ako ay iyong kasiyahan. Sa mga sandaling tayo'y may pagtatalo, ako'y handang makinig at hanapan ng solusyon. Minamahal ko. Alam kong tayo magkakaiba at may mga pagkakataong magkaiba tayo ng pananaw.
Ngunit sa kabila ng pagkakaiba ngayon, ipinapangako ko na magiging bukas ang aking isipan at puso at magiging tapat at bukas sa ating komunikasyon. Hinihiling ko rin na palaging maging maalalahanin at mapag-alaga sa iyo. Aalagaan ko ang iyong kalusugan at sa bawat sandali, gagawin ko ang lahat upang masilayan ang iyong ngiti. Ipinapangako ko na hindi lamang tayo magsasama bilang mag-asawa, kundi maging magkaibigan, tagapagtanggol at inspirasyon sa isa't isa. Pangako kong patuloy na isasabuhay ang pagmamahal na ito hanggang sa dulo ng ating buhay. Natagpuan ko ang aking tahanan at pagmamahal na hindi matatawaran. Ito ang simula ng ating buhay na magkasama at pangako ko. Araw-araw kong gagawing espesyal at puno ng pagmamahal ang bawat sandali. Marami ang napaiyak matapos masabi yun ni Liam. Lalo na mga kaibigan ni Hannah na nagpapahid pa ng luha gamit ang tissue na dala nila. Pagkatapos ng wedding vow, sinundan naman niyo na matamis na halik. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ng karamihan na nandoon sa kasal nilang dalawa. Umani sila ng pagbati galing sa kanika nila mga kakilala sa trabaho, pamilya, at kay Joshua na mangyak-ngyak pa dahil sa nasaksihan. Tinampal pa nga niyang balikat ni Liam na nagpataas tuloy sa kilay ng asawa ni Hannah. Oh, wag na Liam. Dapat magkumpare na kayo dahil pareho kayong mahalaga sa akin. Naku Hannah, mamaya, magpakatatag ka na lang kasi sasaba ka na naman sa gera. Pilyong sabi ng kaibigan niyang bading sa kanilang dalawa. Hannah, pagkatapos ng kainan mamaya, gusto kong doon muna tayo tumuloy sa isla para magpahinga. At doon na rin tayo bumuo ng pamilya. Sabi ng kanyang asawa. Sabi ko na nga doon din tayo sa huli. Akala ko Liam, hindi tayo aabot sa ganito. Nagpapasalamat ako dahil ikaw yung nakatuluyan ko. Hannah, sana walang magbago sa ating dalawa. Gusto kong yung mga nagdaan sa atin, maging tulay ito para palakasin ng isa't isa. At para na rin maging gabay kung paano natin palalakihin ng maayos ang ating mga anak. Balak na kasi ng ama ko na mag-apo. Tumawa lang si Hannah sa sinabi ni Liam. Tumuloy sila sa hinanda nilang kainan para sa mga bisita. Sa loob ng mahabang panahon, hindi nila akalain na sila rin pala talaga ang magkakatuluyan. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang My Ex-Boyfriend is My Boss. Written by Elon. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Rendell, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam! Sobrang excited si Hannah Quinn